Ayan po mga kapatid, ayan, narito naman po ako at magbabalik upang may ihatid ng mga panibagong mensahe. Ayan, at kakamustahin natin ngayon kung ano nga ba yung mga karma ng mga taong hindi ka ginawa ng mabuti. Ayan, ano nga ba yung mga karma ng mga taong ito? Yung taong hindi ka tinrato ng tama. Tingnan natin mga kapatid, kasi may mga karma po yan, may mga good karma and bad karma mga kapatid. Katay ng tatlo at pipili tayo ng 13 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ano nga ba yung mga karma ng mga taong ito? Ang karma ng mga taong ito mga kapatid, itong justice na ito, yung mga taong hindi ka ginawa ng mabuti, ay maaring babalik din sa kanila ito mga kapatid. Sa kanila din ito tatama yung mga pinagagagawa nila sa inyong hindi maganda, pangit at hindi maayos na pagtrato sa inyo. Yan, babalik din sa kanila ito mga kapatid, dahil darating ang araw, may ano ito, yung justice na ito ay ma-serve ito sa kanila. Yan, curse. Yan, isa dito sa inyo na hindi kayo ginawa ng maganda. May mga taong sumumpa sa inyo, sinumpa kayo, nagbitaw ng hindi maganda, tulad ng na sana ikaw ay hindi aasinso, sana ikaw ay maging habang buhay na maghihirap, sana ikaw ay wala kang makakasundong tao, sana ikaw yung tao na laging galit sa iyo yung tao. Ito yung mga sumpa na ibinigay sa iyo. Tsaka kayo dito ay hindi aasinso, magkakagulo kayo ng pamilya ninyo, lagi kayong mag-aaway-away, sisiraan ka ng kapwa mo. Marami ditong nag-curse sa iyo mga kapatid, na yung mga taong hindi sang-ayon sa iyo, o di kaya hindi nagugustuhan yung ugali mo. Yan. Mas maganda kasi mga kapatid na totoo ka sa sarili mo kaysa sa magpakitang tao ka para gustuhin ka ng iba. Ayan, kaya minsan talaga pag totoo ka sa sarili mo, maraming magagalit sa iyo, at pag hindi ka nila kayang kontrolin o manipulahin, ay talagang ituturing ka nilang kalaban o kaaway, kasi nga hindi ka nila makontrol o gawing mga utusan sa ginagawa nila. Yan. Kaya may iba dito na dinaan sa spiritual. Yan, pero darating din ang araw na ito mga kapatid, yung sumpa na ito, kung sakaling magpapabaklas kayo sa mga makakaresonate po mga kapatid, kung sakaling mapabaklas niyo ito, mapatanggal ninyo, ay ito mga kapatid, matatanggal itong sumpa na ito. Kasi marami talagang naiinggit sa iyo, nagagalit, hindi nagustuhan ang dahil hindi nagustuhan yung tagumpay na narating mo dahil sa iyong pagsisikap. Yan, ito yung isa sa kinaiinggitan nila. Kaya may iba dito na ikaw ay binigyan ng sumpa o nagbitaw ito ng mga hindi magagandang salita. Yan. Ang sumpa kasi mga kapatid, kahit hindi ka gumamit ng orasyon yan, kung ang iyong puso at isip ay konektado yan, ang iyong emosyon sa galit at galit, hinanakit, sama ng loob, pag yan po ay kumonekta sa ang iyong puso at isip, ay nagkakatotoo po yan, lalong lalo na po pag kayo po ay merong kasalanan dun sa taong sumumpa sa inyo. Pero pag wala naman pong kasalanan at dinidma lamang po ninyong iyan, ay hindi po naman tatalab yan sa inyo. Yan po ay babalandra lamang po yan sa kanila. Tignan ninyo yung mga taong mahilig gumawa ng hindi maganda sa kapwa nila, malabo silang umasenso, kasi nga masama yung mga ginagawa nila sa kanilang kapwa, kasi malabo silang aasenso sa mga pinagagagawa nila, kasi nga may good karma and bad karma. Ang sabi nga nila, kung
masama yung ginawa mo sa kapwa mo, ay masama din yung balik sa'yo. Pero pag mabuti din naman, ay mabuti din yung ibabalik sa'yo. Kasi nga ang lahat ng kawang gawa natin dito, mabuti man o masama, mayroong balik yan. Yan. Dito yung ang gusto kasi ng mga tao na hindi ka kayang kontrolin ay maging sunod-sunuran kasi sa kanila. Lahat ng utos mo ay gagawin mo, parang gagawin ka na lang utusan, gawin ka na lang homeboy, gagawin ka na lang nila na kung ano yung gusto nila ay susundin mo. Yan. Kaya ito yung mga tao na galit na galit ito pag hindi nasusunod yung gusto nila. Parang naiinis talaga sila. Yan, feeling boss naman yung mga taong ito, pero parang parang nagpipiling-pilingan lang dito. Ito yung mga karma nila, mga kapatid. Yung mahilig manumpa, magbitaw ng mga masasakit na salita, sa kanila din tumatama. Dahil nga kung masama yung lumalabas sa bunganga natin, ay masama din yung balik sa atin yan. Pero pag puro kabutihan, ay puro kabutihan din ang balik. Yan yung mga karma ng mga taong gumagawa sa inyo ng hindi masama, ay gumagawa sa inyo ng masama o hindi maganda sa inyo. Yan yung mga karma nila. Kahit ginagawan ka nila ng hindi maganda, sinisiraan ka, minamanipula ka nila, minamaliit ka nila, mayroon pa ring mga good news na dumadating sa inyo, magandang balita, opportunity, o di kaya yung mga dumadating sa iyo ay talagang puro good news, puro magaganda talaga. Yan ang masasabi ko lang sa inyo, sa mga makaka-resonate nito. Wag po ninyong pansinin yung mga ganyang negatibong tao. Yan. Patuloy lang kayo sa inyong mga ginagawa. Kung alam ninyong mabuti at wala kayong inagrabyadong tao, nilulokong tao, ay ipagpatuloy ninyo, mga kapatid. Dahil kung ano man ang trabaho na meron kayo at alam ninyong marangal at wala kayong ginagawang masama, ay ipagpatuloy po ninyo, mga kapatid. Dahil marami pong good news, opportunities, marami pang mga taong tutulong sa inyo. Yan. Ito yung mga good news. At marami ka pang makikilala na mga tao na mga taga ibang lugar. Makikilala ka sa inyong kahit sa social media, makikilala ang pangalan mo, magiging matunog yung pangalan mo kung ikaw man dito ay vlogger o sikat ka dito na content creator. Yan, hayaan nyo yung mga taong yan na naiinggit yan, mga yan sa inyo. Yan, o di kaya nasa ibang bansa yung mga taong ito. Kalimitan kasi, mga kapatid, inggit talaga ang dahilan kaya nagkakaganyan yung mga nila. Kasi ang inggit kasi, mga kapatid, ay pag hindi isang sakit kasi yan, mga kapatid. Ang inggit kasi isang sakit yan na mahirap lunasan. Kahit doktor niyan ay hindi talaga magamot-gamot ng doktor yan. Ang inggit na yan. Yan. At ito magiging yung karma ng mga taong ito, yan, sa paggawa ng hindi maganda sa iyo, ay magiging okay lang ito, matatanggal itong mga karma. Kasi ang karma na ito ay binitawan sa iyo. Kung ano man mga masasakit na mga karmang na binitawan sa kanilang bibig, ay meron ditong iyong iba na nakaranas ng mga sumpa o kung ano man. Kung magagamot po ito, mga kapatid, ay magiging okay po ang inyong pakiramdam. Magiging okay po kung mababaklas at makakalas po ang sumpa na ito sa inyo. Yan. Totoo po talaga ang spiritual dati. Ang mga spiritual sa mga sinauna dati na mga nakakakwentuhan ko na mga manggagamot o mga antingero, totoo po ang sumpa. Ang isang sumpa po ay isang spiritual na hindi nakikita, ngunit nararamdaman ninyo yung katagalan. Yan, unti-unti pong tumatama sa inyo yan, inuunti-unti po kayo. Marami pong klaseng sumpa. Sa totoo, mga kapatid, hindi po yan pananakot, pero yan po ang katotohanan. Yan, hindi naman ako gagawa-gawa ng kwento kung hindi ko yan na napagsaliksikan kung ano yung mga ganyan, yung mga law of karma. Lahat yan ay sinaliksik ko yan kung ano yung pinagmulan ng mga kaya hindi ako basta-basta maluko sa mga ganyang
sa spiritual na mga kapatid. Magiging okay lang ito, magiging okay lang kayo mga kapatid kung ipapabaklas ninyo itong sumpa na ito. And si Sir Dandy na OFW from Saudi Arabia at saka yung partner niya ay nagpa-ritual talaga sila. Yan lang ang masasabi ko. Materialis lang yung kayo ang magpo-provide ng materialis kung kayo po ay magpapasagawa ng ritual. Kasi po kung materialis mga kapatid, wala po akong pang-aabono sa materialis kasi po ako ay panggagamot lamang po ang aking trabaho. Yan, wala po akong ginagawa na iba pa kundi panggagamot lang. So kayo ang magpo-provide ng materials. Siyempre yung niyan, yung pang-donasyon lang din na maging rin sa akin. Ayan. Yung iba diyan naniningil ng pag nag-ritual. Hindi naman sa pagmamaliit mga kapatid, pero kalimitan yan ang mga sinasabi ng client ko. Sinisingil nila ng 30k, 40k pag alam nila na yung client nila ay mga nasa ibang bansa, tinatakot pa nila, ginagawan pa nila ng hindi maganda. Mali yun mga kapatid. Kung kayo ay isang tarot reader kayo, isang manggagamot kayo, wag ninyong takutin ang inyong client para lang pagkapirahan. Ang pera po nauubos. Yan, pero ang ginawa ninyo, ang konsensya ninyo sa tao ay hindi kayo patutulugin ng konsensya ninyo, lalo na naniloko ninyo ang inyong kapwa. Yan ang masasabi ko sa inyo. Kalimitan ganun ang sinisingil, 30k, 40k sinasamantala nila porket OFW yung mga ang client nila. Yan porket malaki ang kita nila porket malaki po ang kita ng mga kababayan nating OFW ay sinasamantala ng iba. Pero hindi nila alam, hindi po basta-basta hindi po pinupulot ang pera sa ibang bansa mga kapatid. Kung naaalala ninyo, kung pinag-iisipan ninyo sa mga makakapanood nito, mga scammer kayo, hindi po talaga hindi po pinupulot ng mga kababayan nating OFW ang pera. Kaya dapat balansihin din ninyo. Balansihin ninyo, wag yung garapalan na lang pag makasingil kayo ng pangbayad ninyo ay talagang halos ubusin na ninyo ang mga naipon ng kababayan natin. Mali yun. Sisingilin nyo, tatakutin pa ninyo. Ay paano pag na-depression, ay may nervyos yun, kung di makakatulog, lalala ang sakit nun. Imbis na i-comfort ninyo, palakasin ninyo ang loob niya, tulungan ninyo na gumaling yan sa karamdaman niyang spiritual, wag ninyong takutin kasi mauuwi sa yan, physical yan, psychological depression ang yan, ang kalalabasan ng sakit ng tao. Kaya dapat kung ano yung kakayahan na ibinigay sa inyo, kung kayo man ay manggagamot, kung ipahalagahan ninyo mga kapatid. Wag yung abusuhin ninyo ang tao. Yan. Ang pera, yan yung mga 20k, 30k na yan. Kung kayo man ay kung ano man ginagawa ninyo, nauubos yan, pero ang konsensya ay hindi kayo makakatulog ng konsensya. Mga kapatid, hindi kayo patutulugin. Tandaan ninyo yan. Yan sa mga kapwa ko, mga manggagamot dyan na nagmamagaling-galingan, lulukuhin pa nila yung kanilang mga client nila. Tapos yung iba, may iba naman na mga manggagamot na pag nakatanggap na ng payment, hindi na nila hindi na sila nag-a-update sa kanilang mga client. Ayan. At kung sakali naman na kayo po yung mga client, kayo po ang mag-update sa inyong mga manggagamot. Ayan. Kasi po minsan sa sobrang dami po kasi ay natatambakan din siguro ang inyong mga message, kaya hindi po nakakapag-reply. Ayan. Kaya dapat i-update din niyo ang inyong pinagkakatiwalaang manggagamot. Parang doktor din yan mga kapatid, na nag-update din kayo. Ang tulad nung pag sinasabi ng doktor na pabalikin kayo sa ganitong ganun din sa manggagamot. I-update din ninyo. Kasi sa sobrang dami ng schedule niyan ay minsan nakakalimutan niya, hindi niya na maisip. Kaya dapat huwag kayong mahiya sa inyong manggagamot na mag-update. Yan. Kung may mga katanungan kayo, sabihin ninyo. Yan lang ang ko. Pero pag nagpabaklas kayo dito, yung mga course na ibinato sa inyo ay mawawala ito. Kung pwedeng ibalik sa gumawa at nagpagawa, ay mararanasan nila yung parang kinain na nila yung kanilang binitawan sa inyo. Sila ang magsasaper sa ginawa ninyo para maranasan din naman nila yung ginawa nila sa inyo. Ayan.
Kaya nga nakalagay nga yan, kung ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gawin sa iba. Yan kasi yung iba, porket alam na nila yung mga ganyang pamamaraan, hindi na nila naiisip kung ano yung kalalabasan o mangyayari sa hinaharap at hinaharap at kasalukuyan. Yun yung mga taong abusado sa kanilang sariling karunungan. Ginagamit nila sa hindi maganda, ginagamit nila sa pananakot, sinasamantala yung mga pag alam nilang mapira. Pangit yun mga kapatid. Yan mga kapatid, yan, compromise. Yan, iwasan ninyo itong mga tao na nakikipag sa inyo, nakikipagdebate. Yan, iwasan ninyo yung mga taong matataas ang tingin sa sarili. Yan, iwasan po ninyo ito dahil wala pong maidudulot na mabuti sa inyo. Yan. Itong promises, itong sa inyong sa inyong relasyon, ayan, ay ingatan po ninyo ito. Yan, wag po kayong makinig sa mga sabi-sabi ng mga ibang tao. May iba kasi mga tao na mapanira talaga. Merong mga ibang tao na pati ang relasyon ninyo pinapakialaman, ina-underestimate ang inyong mga relasyon. Yan po yung mga taong yan po ay inggit sa buhay nila. Yan po yung mga taong hindi masaya sa kanilang mga karelasyon. Kaya yung mga relasyon ng iba ay pinapakialaman at sinasabutahin nila. Ayan. Itong goodness, merit making, itong panatilihin pa rin mga kapatid, kahit pinapasama ka ng iba, ginagawan ka ng hindi maganda, kung ano man yung mga sinasabi sa yung na against, ay piliin nyo pa rin mga kapatid na maging mabuti kayo para mas lalo kayong pagpapalain. Magpakumbaba kayo mga kapatid. Ang sino mang tao mapagkumbaba ay inaangat ng ating Panginoon. Yan. Blind. Yan. Itong blind na ito, kung ano yung mga sinasabi sa inyo ay lang, parang didmahin mo na lang mga kapatid, kaysa patulan mo. Pag pinatulan mo naman ito ay mapapasama ka. Kaya dapat wag ka na lang didmahin mo na lang itong mga taong ito, at di kaya maging bingi-bingihan ka na lang. Tignan mo, pag hindi mo ito pinapansin itong mga to, mas lalo silang magagalit at maiirita sa iyo kasi nga hindi ka nagpapa-apekto sa kanila. Yan. Maging kalma ka mga kapatid. Panatilihin mong maging kalmado, lalong lalo na sa mga taong hindi maganda ang asal sa iyo. Maging kalmado ka mga kapatid. Yan, ang taong palaging kalma ay napaka ganda po tignan ng tao na kalmado lang siya. Yan. Maging kalma ka mga kapatid, wag kang magpapadala sa init ng ulo o di kaya galit, dahil wala pong mapapala dyan. Minsan kasi mga kapatid, sa mga tao sa ating paligid, minsan kailangan din nating maging kalmado, kasi pag pinatulan natin yung mga ganyan pamamaraan, ay ganyan yung mga pamamaraan nila, ay maging pag pinatulan mo yan, ikaw pa mapapasama sa huli. Yan. Lagi po kayong magdasal mga kapatid, kung kayo man ay magdasal kayo ng ipagdasal na lang ninyo, kung sino man yung sumumpa sa akin ay babalik sa gumawa at nagpagawa. Yan po yung palaging sasambitin ninyo, yung sino mang sumumpa sa inyo, gumawa sa inyo ng hindi maganda, sinabutahe kayo, inalipusta, minaliit, ay yun lang palagi mga kapatid. Lagi nyong dadasalin na yung karma na ibinigay sa inyo ay bumalik dun sa gumawa at nagpagawa. Ulit-ulitin po ninyo yan hanggang sa tumalab. Kasi po, ang pagdadasal po ay hindi po yan na pag nagdasal ka ay tatalab agad. Hindi, kailangan po dyan may pagsasakripisyo, at kailangan ninyo yung hanggang sa tumalab ito, kailangan ninyo ito ng pagsasakripisyo para tumalab yung mga dasal na ito. Yan, hindi naman pag nagdasal ka isang beses pala na pagdasal mo tatalab agad, hindi. Kailangan mong ulit-ulitin yan hanggang sa tumalab. At hindi mo pinapapansin, mga ilang araw na pala, yung mga gumagawa siya ng hindi maganda, kinakarma na pala. Yan yung doon na nila marirealize na yung mga pangit na pinagagawa nila.
kinakarma yung mga yan. Kasi nga hindi wala pa silang sakit, kasi ang tingin nila sa sarili na healthy sila, ganito ganyan. Kasi ano yan, tinitimbang din ng Panginoon yan mga kapatid. Yun yung tinatawag na spiritual law, batas ng spiritual. Hindi po humahatol diyan yung mga tulad ng mga yung mga abogado, hindi po yan. Spiritual po ang humahatol diyan sa mga taong yung mga gumagawa ng hindi maganda. Yan. Spiritual. Yan, magugulat ka na lang, iba nagkakasakit kasi nga gawa sila din yung may gawa sa sarili nilang kasi hindi rin naman magkakasakit yung mga yan pag walang ginawa tulad ng mga iba, yung mga kinukulam. Hindi naman sa minsan kasi mga kapatid, kinukulam ang tao dahil nga sa ugali din nila. Masama, di maganda yung pinapakita nila sa kanilang kapwa, mapagmaliit. Yung mga tao na minamaliit nila ay di pala nila alam yung mga tao na yun ay meron palang mga kakilala yun, yung mga kamag-anak, at kayo ay pinatrabaho doon ay talagang mga ngamuti kayo. Wag tayong aasta-asta na hindi tayo tatablan ng anumang sakit, o di kaya aasta-asta kayo na marami kayong pera, pag kayo nadapuan ng sakit mauubos ang pera ninyo. Yan. Kaya wag tayong magpapakampante dahil ang buhay natin ngayon ay hindi natin hawak. Yan. Kaya dapat maging maging marunong tayong magpakumbaba at rumispeto sa ating kapwa. Yan. Kung magkaiba man kayo ng kultura at paniniwala, dapat respeto na lang. Kung iba man yung kultura na pinapaniwalaan mo, respetuhin mo yung mga taong ganun. Huwag ninyong maliitin, ganito ganyan. Paano pag dumating sa punto na sa'yo mangyari yung mga pinagsasasabi mo at yung pinagsabihan mo na yon at doon ka humingi ng tulong at di ka tinulungan? Tignan natin kung ano yung mararamdaman mo. Siguro maghahalo siguro yung pagsisisi mo. Kaya dapat wag tayong piling mapagmataas, magaling o kung ano man, dahil hindi niyo alam yung sino pa pala yung mga taong kinakalaban ninyo o hindi niyo ginagawa ninyo ng masama. Bandang huli sila pa pala yung makakatulong sa inyo. Ayan, hindi natin kasi hawak ang buhay natin mga kapatid. Wag tayong magpapakampante. Tulad ng mga iba na ginagawa ng spiritual, minsan kasi mga kapatid, kasalanan din nila ba't ginagawan sila ng ganyang pamamaraan, kasi nga yung mga ugali nila hindi rin maganda. Yan yung yung iba naman dahil sa inggit, dahil sa galit, kaya nagkakasakit, sinusumpa, kinukulam, binabarang, kaya nagkakaganyan ang mga tao. Pag alam ko naman ako mga kapatid, hindi kasi ako basta-basta na nanggagamot agad na kumakampi agad sa binabase ko po yan mga kapatid sa sitwasyon, kasi ayaw ko rin na mapahamak ako dahil spiritual yan. Hindi mo nakikita ang kalaban mo. Hindi yan tulad ng iba na pag sasuntukan kaya mong ilagan, isa spiritual, di mo kayang salagin yan, lalo na pag mahina ang depensa mo. Dapat maging mautak ka. Huwag tayong magpapadala sa malalaking suhol na pera, ganito ganyan, kasi ang pera din ang balang araw, pag tayo mga manggagamot nagpaalipin tayo sa pera din ang magpapahamak sa inyo. Tandaan niyo, ako kahit lang ang kita ko sa panggagamot, masaya na rin ako. Hindi ako naghahangad ng yung mabili ko lang yung gusto ko, maipundar ko lang yung mga ko. Hindi ako naghahangad. Ang importante wala kaming sakit, maayos yung namin. Malaking na yun, pasasalamat namin sa Panginoon. Yan. At saka itong trap, kahit anong gawa sa inyo ng hindi maganda ng mga taong ito, natatrap sila sa kanilang sitwasyon. Parang hindi sila umuusad sa buhay nila. Parang nagagalit sila sa inyo na kahit anong paninira ng mga tao sa inyo, ginawan ka ng masama, ay
hindi tumatalab sa iyo itong mga paninira nila kasi nga hindi mo pinapansin. Hanggang dito na lang sila, hanggang paninira na lang sila, hanggang kwento-kwento na lang ng walang kabuluhan. Ito yung mga ginagawa nila, katang-isip na lang yung mga paninira nila sa inyo, sa mga makaka-resonate nito. Savings, ito yung pahalagahan ninyo mga kapatid, ang inyong savings. Yan, wag po kayong gasta ng gasta sa walang kwentang bagay. Tulad ng kunyari may mga pera ka. Ito lang mga advice ko sa mga kapatid na makaka-resonate nito na feeling galante. Yan, yung mga galanting tao na napakaraming pera, na pag maraming pera, busog yung barkada. Lahat ng pera ubos, lahat sa bisyo, sa inom, sa sugal, sa ano. Totoo lang mga kapatid, ang barkada mga kapatid ay itong masasabi ko, ang barkada naandyan lang yan sa kasayahan. Pero pag ikaw naman ay dumating sa punto na ikaw dito ay magkaroon ng sakit at karamdaman, walang barkadang tutulong sa iyo, ubos pa ang pera mo. Kaya dapat pahalagahan ninyo ang inyong savings mga kapatid. At saka walang umaasinsong tao mga kapatid na kung puro barkada ang inaatupag mo. Ako din dati mga kapatid, barkada dito, barkada doon, gulo dito, gulo doon, riot dito, riot doon. Pero napag-isip-isip ko nung habang nagkakaedad ako, walang maituturong mabuti ang mga barkada kung ang sasamahan mong barkada ay puro hindi makakatulong sa inyo at sa ikakapahamak mo. Doon ako nakapag-isip-isip mga kapatid na binago ko ang aking routine sa pagbabarkada. Nakikipagkaibigan din naman ako mga kapatid, pero ang sinasamahan kong kaibigan yung mga taong makakatulong sa akin kung paano ako hubugin para umangat. Pero yung mga tao na baliwala lang o di kaya hindi nakakatulong sa akin ay iniiwasan ko yung mga kapatid. Kasi pag sumama ka dyan sa mga taong kumbaga ay hindi oriented sa larangan ng hanap buhay o kung ano man, ay talagang walang mangyayari sa iyo. Habang buhay kang lubog, wala kang maipundar, ubos ang mga naipon mo dahil nga sa mga barkada mo. Yan, sikat ka, marami kang pera, marami kang naipon. Pero pag yan ay naubos na, hindi ka sasamahan ng barkada mo, walang barkadang tutulong sa iyo. Kaya pahalagahan mo mga kapatid ang ipon mo. Pag may ipon ka o pag kung sakaling gipit ka man, may pera ka madudukot. Paano pag naubos mo waldas o inom dito, pag kinaumagahan tunganga kasi ubos na ang pera. Ang kasiyahan mga kapatid, oras, minuto lang ang kasiyahan. Pero pag naubos na ang mga naipundar mo, ay talagang walang patutunguhan buhay mo pag puro barkada ang inaatupag mo. Yan ang dyan mga kapatid, yan ang katotohanan dyan. Kaya ako ay pumipili ako ng mga barkadang sinasamahan ko. Hindi ako tulad ng dati na yung mga barkada na yan. Kasi pag sumasama ka sa mga barkada na mga alam mong bad influence, yan ay wag na. Kasi dati isa din akong sakit din ng ulo dati ng mga pero sa ngayon ay unti-unti nang binabago na, kasi tuwing tayo nagkakaedad ay nare-realize din natin, parang natatawa na lang tayo yung mga pinagagawa na lang natin dati na hindi maganda. Yan, ito talaga mga kapatid yung importante, ang savings. Kung anong savings na meron kayo, yan ay ito talaga. Pag may naipon kayo, titingilain kayo ng tao, kikilalanin kayo. Kasi sa panahon ngayon, pag wala kang pera, para kang tae sa tabi, tatawanan ka, ganito ganyan. Pero pag ikaw ay may naipon at may napatunayan ka sa iba, talagang pera kasi ang basihan ngayon mga kapatid. Yan, hindi respeto ang basihan ngayon kundi pera. Pag wala kang pera ay wala ka. Hindi maganda ang trato ng tao na nakapaligid sa iyo. Yan, kahit ako'y tawagin nilang kuripot, basta may naipon ako, ay importante ay ginagamit ko sa ginagamit ko sa tama yung mga ko. Kasi mahirap mga kapatid mawalan ng pera. Ayaw ko nang magiging one day millionaire, santuig mantiner.
Yan ang pinakaayaw na ayaw ko kasi lahat ng kahirapan ay naranasan ko. Kaya napakahirap mawalan ng pera o di kaya savings. Yan. Yan na mga kapatid, at hanggang dito na lang, at God bless us all.